Ma'am, kapag hinanap po ulit kayo ng mami niyo, ano po sasabihin ko? Tanong ni Lilith, ang isa sa mga pinagkakatiwalaang katulong ni Samira. Bigla tuloy na konsensya si Samira. Ilang beses na siyang pinagtatakpan ni Lilith at ang nanay nito mayodolma ng kanilang bahay na si Naida. Halos ilang buwan niya na itong ginagawa upang makipagkita lang sa kasintahang si Teo. Lilith, pasensya ka na kung naiipit ka sa ganito ha. Pakisabi na lang na pumunta lang ako sa kaibigan ko si Hana. Nagkamot ng ulo si Lilith dahil sa sinabi niya. Ma'am, yan na rin po dahilan mo last week eh. Ganoon ba? Sige, pakisabi na lang na may binili lang ako sa mall. Sige na, I need to go. Paalam ni Samira bago dumaan sa likod ng kanilang bahay. May posibilidad kasi na maaaring makita siya ng kanilang guards na kapag sa harapan siya dumaan. Sinuot niya ang isang cap tsaka humalo sa ibang taong dumaraan din doon. Nagpa-espesyal siyang sakay sa tricycle. Nang tuluyang makarating sa palengke, ay napangiti siya na makitang kasintahan. Nakasuot ng isang sandong puti, may bakas pa ng pawis ang sentido nito, dulot ng maghapong paglalako. Akbang lalapit na sana siya na magtagpo ang mga mata nila ni Teo. Kumaway ito sa kanya kahit kasalukuyan ito nagliligpit na ng mga gamit sa pagtitinda. Hi, bati ni Samira. Hi love, nakangiting bati rin ni Teo sa kanya. Nakaubos ka na paninda mo, love? Tanong niya. Yap. Sa akin ka ba ulit patutulog o ihahatid kita sa inyo na madaling araw? Uuwi ako na madaling araw, love. Mahirap na at nakakatunog na ang kanyang mami sa pasimple-simple niyang pag-alis. Noon naman ay wala itong pakialam sa kanya dahil abala ito sa trabaho sa kumpanya. Okay. Anong gusto mong lutuin kong hapunan? Tulak-tulak ngayon ni Teo ang kahoy ng kariton na naglalaman ng ilang buko, plastic cups at ibang gamit ito sa pagtitinda. Habang ang isang kamay nito ay nakahawak kay Samira. Kahit naman anong lutuin mo masarap. Pero parang gusto ko ng adobong manok ngayon, wika ni Samira. Malapit lang ang tinutuluyang apartment ni Teo sa palengke at walking distance lang, kaya naman na makarating sila roon ay pumasok na siya sa loob. Sanay na siya dahil madalas naman ay dito sila namamalagi ni Teo. Maglilinis lang ako ng katawan. Tapos ay magluluto na ako. Punta ka muna sa kwarto ko, love. Nood ka ng TV. Saad ni Teo, tsaka hinubad ang suot na sando sa harap niya. Ilang beses naman na niyang nakita ang katawan ni Teo, ngunit hindi niya pa rin mapigilang mag-init ng kanyang pisngi tuwing naghuhubad ito sa harap niya na parang wala lang. Okay, I'll help you din. I'll fold your clothes in your closet, love. Palaging gulong-gulo kapag nakikita ko. Ipaggagayak na rin kita ng damit. Wika ni Samira bago dumiretso sa cabinet ni Teo. Okay po. Aayusin ko na po yan sa susunod. Noted, my love. Pakanta pa ang pasabi nun ni Teo kaya napailing na lang siya. Magdadalawang taon na sila sa lihim na relasyon sa susunod na buwan kaya naman excited si Samira. Si Teo ang unang kasintahan niya at umaasa siyang si Teo na rin ang huli. Sa loob ng 2 taon na yon ay hindi niya pa rin naililigal si Teo sa sariling pamilya dahil natatakot siya sa reaksyon ng kanyang mga magulang, lalo na ang kanyang mami na palagi siyang pinaalalahanan na piliin ng lalaking mamahalin. Hindi lang sa ugali, ngunit gayon din dapat sa estado ng buhay. Naiintindihan ni Samara iyon, ngunit hindi naman sinasadyang tumibok ng kanyang puso sa simple, maginoo at gwapong si Teo. Sa ngayon ay maayos pa naman sila at iyon ang pinangahawakan niya. Habang abala si Teo sa pagluluto ay lumabas si Samira. Niyakap niya si Teo mula sa bewang nito. Hinawakan naman ni Teo ang kamay ni Samirang nakapulupot sa bewang nito. Bakit ang clingy yata ngayon ng girlfriend ko? Ano yun, Sam? Nakangising tanong ni Teo. Umiling si Samira. Ewan ko. This past few days,
Hindi ko rin maintindihan ang sarili ko. Gustong gusto ko yung amoy mo, love. Wika ni Samira. Gustong gusto mo yung amoy ko? Yun ba ang dahilan kaya napapadalas ang pagpunta mo rito? Tanong ni Teo. Siyempre hindi lang. Gusto rin kita makabanding, no? Napanguso si Samira. Samira, hindi naman sa ayaw kitang pinapupunta rito. Pero ayoko na sana magalit sa'yo ang parents mo sa paalis-alis mo sa bahay niyo. Pwede naman kitang puntahan at... Teo, putol ni Samira. Alam mo naman, di ba? Hindi pa ako handa na ipakilala ka kila mami at daddy. Alanganing wika niya. Mumuntong hininga si Teo. Yun lang ba talaga? Tanong ni Teo. Hindi masabi ni Samira na may pagkamapanghamak ang kanyang ina. Minsan, kaya iniba niya na ang usapan. Kain na tayo, love. Gutom na ako. I'm sure gutom ka na rin. Mamaya, imamasahe kita. Lumayo siya na makitang kumukulo na ang niluluto ni Teo. Kumuha ito na sandok upang tikman ang niluluto. Hinipa ni Teo ang sandok bago itapat sa bibig niya. Mumukas ang bibig ni Samira at nang nalasahan ito ay napangiti siya. Anong lasa? Tanong ni Teo. Masarap. Parang ikaw. Ngisi niya na kinailing na lang ni Teo. Tinulungan niya magkain si Teo. Sa loob ng relasyon nila ay siya itong maligalig at mapagbiro. Samantalang si Teo naman yung madalas na maunawain at maalaga. Nang matapos silang kumain ay si Samira na ang nagpasyang maghugas ng pinggan. Nang matapos siya ay dumiretso siya sa kwarto ni Teo. Nakaiga na ito sa kama at hawak ang cellphone. Ngunit na makita siya nito ay binabai ni Teo at sa halip ay tinapik ang katabing espasyo ng kama. Niyakap niya patagalid si Teo na makasampa sa kama. Nagsumiksip si Samira sa matigas sa dibdib ni Teo nang maramdaman niyang hinalikan siya ni Teo sa ulo. Wait, di ba imamasay kita? Dapa ka na, love. Alam kong pagod ka sa maghapon. Umiling si Teo. Bakit ayaw mo, love? Para naman to sa'yo. Giit pa ni Samira. Pinalitan siya ng mata ni Teo. Samira, I know what you're doing. Ganito rin yung nangyari last month. Ang sabi mo ay masahe lang. Pero nag-insist kang higit pa roon. Namula ang magkabilang pisngi ni Samira. Wala iyo sa isip niya ngayon. Ngunit dahil sa sinabi ni Teo ay bigla tuloy siya nagka-ideya. Ano namang masama roon, love? Magkarelasyon naman tayo. Tsaka maingat naman tayo. I'm taking pills. Ayokong wala tayong sexy time. Baka sa ibang babae mo pa to hanapin. Pusangot na wika ni Samira. Nandilim ang mga mata ni Teo at nagulat na lang siya sa isang iglap ay pumaibabo sa kanya ito at maniin siyang pinakatitigan. Teo. Samira, alam mo na may limitasyon lang ang pagpipigil ko pagdating sa'yo. At bakit ko pa hanapin sa iba ang bagay na iyon? Kung sobra-sobra pa nga ang binibigay mo sa akin. Tanong ni Teo na diretso ang tingin sa kanya mga mata. Napalunok si Samira nang yumuko si Teo upang sunggaban siya ng isang maalab na halik na para bang pinagagalitan siya sa pamamagitan ng mga labi nito. Mahal na mahal kita, Samira. Hindi ko kaya nang wala ka. Bulong ni Teo sa kanyang tenga. Napangiti si Samira at marahang pinalandas ang mga kamay sa buhok ni Teo habang patuloy ito sa paghalik sa kanya. Sa kanyang panga, pababa sa leeg at sa kanyang dibdib, naramdaman niya ang marahang paghaplos si Teo sa kanyang tiyan pababa. Napasinghap siya na pumasok na ang kamay nito sa kanyang suot na pants. At ilang sandali pa ay hindi na niya namalayan pang tinutupog na naman sila ng apoy na nagbigay ng kakaibang pakiramdam sa kanila. Nagising si Samira bandang 2:00 na madaling araw. Bahagyang masakit pa ang pagitan ng kanyang mga hita dahil hindi siya tinigilan ni Teo hanggat hindi siya nagsasabing huminto ito.
Teo? Love? Teo. Gising ni Samira at marahan tinapik si Teo sa pisngi. Gumalaw ito at mahigpit lang siyang niyakap. Hey, Teo. Kailangan ko na umuwi. Baka mapalayas ako sa amin nito. Dito ka na lang tumira sa akin. Mahinang natawa si Samira. Hindi pa pwede. Hindi pa nga tayo legal o kasal eh. I can marry you in different churches if you want. Bulong ni Teo, nakapikit pa. Nangunod ang noo ni Samira, tsaka natawa ring kalaunan. Siguro mayaman ka riyan sa panaginip mo, no? Ani ni Samira. Napamulat si Teo dahil sa sinabi niya. Can you stay? Kahit ihatid kita agad ng before 5 a.m. I promise. Sandaling nag-isip si Samira bago tumango ito, gumanti ng yakap kay Teo. Sige, pero masakit na eh. Wala na munang sexy time ah. Samira. Suway ni Teo, kaya natawa siya ulit. Masaya at komportable siya at habang nararamdaman niya ito ay nakakalimutan niyang panandalian ng takot. Ang takot sa oras sa malaman ito ng mga magulang niya. Nagpalamig muna si Samira ng ilang linggo at sa loob ng ilang linggong yon ay hindi niya muna kinita si Teo. Ngunit madalas silang magkausap sa cellphone gamit ang video call. Love, you look sleepy. Ano bang ginagawa mo riyan sa inyo? At tuwing magkausap tayo ay parang inaantok ka palagi. Tanong ni Teo mula sa kabilang linya. I don't know. Humikap siya. Pero miss na kita, love. Ako rin. Ngiti ni Teo. Kahit halos silang linggo pa lang tayo na hindi nakikita. Tignan mong ginagawa mo sa akin. Napanguso siya, pilit pinipigilan ang ngiti. Marami pa silang pinag-usapan na magpaalam na rin siya dahil sa antok, kahit tanghali pa naman. Pumunta siya sa kusina para sana uminom ng tubig nang makita niya si Lilith na nagbabalat ng mangga at singkamas. Sinasawsaw din ito ni Lilith sa isang platito na may lamang alamang at bagoong. Bigla siyang natakam, kaya naman lumapit siya kay Lilith. Ay, ma'am! Nariyan po pala kayo? Gusto niyo po? Kumuha siya ng maliit na hiniwang singkamas at halos mapapikit siya sa sarap. Bago yun sa panlasa ni Samira, ngunit nagustuhan niya dahil marami sa pinaghalong tamis at anghang ng sausawan. Lilith, saan ka bumibili nito? Pag bumili ka, paramihan na. Bili niyang halos mabitawan niya ang hawak na baso nang marinig ang boses ng kanyang mami na mukhang kakapasok lang sa kusina. Lilith, iwan mo muna kami. Formal na saad nito na ikinakaba ni Samira. Nakayukong lumabas si Lilith na saktong umalis ito ay nagsalita ang kanyang mami. Samira, kailan ka pa natuto maglihim sa amin ng daddy mo? Malamig na tanong nito, sabay lapag ng mga litratong kuha sa kanya sa isang palengke kasama si Teo. Nakangiti silang dalawa ni Teo sa isa't isa habang nakaakbay sa kanya si Teo. Mami, anya, walang makapangsalita. Explain. Alam mong ayaw ko na nagsisinungaling ka, Samira. May magandang balita pa naman sana ako sa'yo. Pero ito ang bumungad sa akin? Ikaw, kasama ang hampas lupa mong nobyo? Mami, don't call him that. Hindi ho ganyan si Te. I don't care. Break up with him hanggang maaga pa. Samira, makinig ka sa akin. Kung ayaw mo sabihin ko ito sa daddy mo. Bili nito bago siya iwanan. Tigalgal si Samira at hindi malaman ang gagawin na biglang pumasok si Nadia, ang mayodolma nila sa bahay. May dala itong ulam at nang maamoy niya iyon ay patakbo siyang tumungo sa lababo upang dumuwal. Agad naman siyang dinaluhan nito. Binigyan siya ni Nadia ng tubig at tissue. Nang matapos makainom ng tubig ay tinanong siya ni Nadia nang naging dahilan
na pangangatog ng tuhod niya. Samira, iha, matagal na rin ako sa inyo at alam ko ang lihim mong relasyon sa iyong nobyo roon sa palengke. Magtapat ka nga. May laman na ba yan? Tukay nito sa tiyan niya. Natigilan si Samira, tsaka kabadong umiling. Hindi po. Hindi naman po siguro. Napailing si Nadia. Umalis ito saglit at nagbilis sa kanyang wag munang aalis ng kusina dahil may kukuhanin labang daw ito. Noong huling may nangyari sa kanila ni Teo ay nakaligtaan niyang uminom ng pills. Noong nakaraang buwan naman ay malapit na siyang dat na noon kaya panatag siya. Gusto niya sabunutan ang sarili, palagi kasi siya ang napapahiwatig kay Teo at ito naman si Teo ay palagi lumalambot pagdating sa kanya. Natigil siya sa pag-iisip nang dumating si Nadia. May dala itong brown paper. Nang buksan niya ang loob ay 2 peg na sikit iyon. Tumango si Nadia sa kanya. Hudyat na kailangan niyang yung subukan. Nanginginig man sa loob ng banyo ay hinintay niya ang resulta at halos tumalon ang puso niya na makita ang 2 pulang guhit roon. Ganoon din sa isang pregnancy test na hawak niya. Nanlamig ang buong katawan ni Samira, lalo na nang paglabas niya sa banyo ng kanilang kusina ay madatnan niya roon si Nadia habang kausap ang mami niya. Palagi yang nakakaalis sa hindi dumadaan sa harap, Nadia. Kinukuntsaba pa kayo ni Samira? Mami, walang kasalanan si Nadia. Napalunok siya nang bumalik ang tingin ng kanyang mami sa kanya. Bakit nandito ka pa, Samira? At ano yung tinatago mo sa likod mo? Dumiin ang hawak ni Samira sa supot. Lumakas ang kabog ng dibdib niya na lumapit ang kanyang mami sa kanya. Pilit nitong gustong malaman ang hawak niya, ngunit winamaksi niya ang kamay nito. Hanggang sa tumilapon ang supot at lumabas roon ng isang peg na sikit. Nanlaki ang mata ng kanyang mami at nanginginig na tinuturo siya. Samira, sabihin mo sa akin hindi sa'yo to. Pakiusap, anak. Tell me, hindi sa'yo ito. Mom, kung sa'yo man yan, baka sira na yan kaya positive. Tomorrow aalis tayo. Magpapacheck up tayo, Samira. This is not true. You are not pregnant. Naiiyak na umiling si Samira. Mommy, I'm sorry. It's true. It's mine. And I'm pregnant. No! Hiyaw nito at malakas na hinampas ang kanilang island countertop sa kusina. Mariin itong tinuro ang taas ng kanyang kwarto. Go to your room. And we will go to the hospital tomorrow. At sa oras na malaman kung buntis ka nga talaga, hihiwalayan mo ang lalaki yun sa ayaw at sa gusto mo. Mommy, no! You cannot leave this house until I say so. Huling sigaw nito bago siya talikuran. Napaupo na lang sa sahig si Samira habang patuloy ang pag-agos ng kanyang luha. Ito na nga ba ang sinasabi niya? Hindi pa man ito kilala si Teo ng lubusan ay hinusgahan na agad ito ng mami niya. Niyakap siya ni Nadia at inalalayan hanggang makarating sa sariling kwarto. At kinabukasan, hindi na siya nagulat pa nang dumating ang kanyang daddy mula sa ibang bansa. Naririnig niya ang mga itong nag-uusap sa sariling silid, lalo na ang kanyang mami na tumataas pa ang boses. Sinabi ko na kasi sa'yo na isama mo si Samira sa Canada, pero hindi mo ko sinunod. Tingnan mo nangyari. Nagpabuntis sa isang tindero doon sa palengke. I cannot believe this, Fernan. Nasaktan siya sa mga narinig, kaya minabuti na niyang bumalik sa sariling kwarto. Napatitig siya sa cellphone na nakapatong sa ibabaw ng kanyang bedside table. Umilaw iyon, hudyat na may bagong mensahe. Kagabi pa tumatawag si Teo sa kanya, ngunit hindi niya yung sinasagot. Hindi niya pa alam kung paano haharapin ngayon ang kinabukasan niya.
Kakatapos lamang niya ng pag-aaral sa kursong business at hahanapan pa nga na sana siya ng bakanting trabaho sa kumpanya, ngunit ito naman ang nangyari. Pinilit niyang tumayo na marinig na may kumatok mula sa pintuan ng kanyang kwarto. Pumungad roon ng kanyang daddy. We're going to the hospital. Are you okay, anak? Malumanay na tanong nito. Tumango si Samira bago sumunod sa paglapas. Malamig pa rin ang pakikitungo ng kanyang ina sa kanya at naiintindihan yun ni Samira. Hanggang sa makarating sa hospital at suriin siya ng doktor ay wala siyang imik maliban na lang kung tatanungin siya ng doktor. Mrs. De Vera, it's true. Your daughter is 6 weeks pregnant. But I suggest you take care of her more, given that her pregnancy is sensitive. Hanggang nakauwi sa bahay, ay nanatili siyang tahimik. Akmang aakit na siya sa sariling kwarto na magsalita ang kanyang ina. You will leave that boy, Samira. And if I don't? Mahinang tanong niya. Nanlaki ang mata ng kanyang ina at tumapit sa kanya. Pinigilan ito ng kanyang ama sa akmang pagsugod. Calm down, Sati. Your daughter is pregnant. And that is fully her fault! Sige, Samira. Sensitive ang pagbubuntis mo. At tanging hanap buhay lang ng nopyo mo ay pagtitinda ng chip na inumin. Sa tingin mo ba ay kaya kanyang buhayin at ng batang dinadala mo? Hindi. Sa amin ka rin babalik. Kaya kung hindi mo ihiwalayan ang lalaking yon, ay itatakwil ka namin ng daddy mo at hahayaan kang malosyang at mamuhay na mahirap kasamang lalaking yon. Mommy, why are you doing this? Bakit hindi nyo nalang po tanggapin na mahal ko si... I gave you 2 options, Samira. Ikaw na ang bahalang mamili. Kung ang makapiling ang lalaking yon kahit malugmok kayo sa hirap, o tumito at tatanggapin ka namin ulit kasama ang bata, kapalit ng pag-iwan mo sa lalaking yun. Mami, sinubukan pa niya magpaliwanag, ngunit muli siya nitong pinutol sa pagsasalita. I will give you this day to decide. At kapag naabutan pa kita rito hanggang bukas, ay ibig sabihin kaming mga magulang mo ang pinili mo. Pero kung wala ka na rito, we won't chase after you anymore. Maingay at marahas ang bawat hakbang ng kanyang ina patungo sa silid nito. Naiwan siya roon sa sala na inaalo ng kanyang ama. Tinulungan siya nitong umakyat sa sariling kwarto dahil sa pangangatog ng kanyang tuhod at panghihina. Anak, drink this. May inabot na tubig ang kanyang ama sa kanya. Umiling si Samira, ngunit pinilit pa siya nito kaya wala na siyang nagawa kundi inumin na lang ang tubig. Bumuntong hininga ang kanyang ama bago ito nagsalita. For the past years na umalis ako at nakatapos ka ng pag-aaral, ay akala ko okay na ulit na bumalik ako sa Canada, anak. Yes, I provide your needs financially, but I think I was never present for the days you needed me as a father. Anak, I am not mad at you for becoming pregnant. You're still young though, but I believe you'll be a great mom. Nababaling siya sa kanyang ama dahil doon. Really? Tumango ito. Pero sana maintindihan mo rin na ginagawa ito ng mami mo dahil ayaw ko lang niyang matulad sa kapatid niya noon na pagkatapos mag-asawa ay hindi rin nakayanan hanggang sa namatay na ito dahil sa sakit at dahil na rin sa kakulangan sa pinansyal at suporta. Nagulat si Samara. Hindi niya alam ang bagay ni ito. Hanggang sa umalis ang kanyang ama, ay tulala siya. Masyado siyang naging panatag at masaya sa mga sandaling kasama si Teo. Nakalimutan niya ang mga maaaring kapalit nito at ngayon ay kinakailangan pa niya agad ang magdesisyon. Nagsuot siya ng jacket at cap bago bumaba. Magdidilim na kaya naman sigurado siyang nakauwi na si Teo sa apartment nito. Pasimple siyang pumuslit ulit
hanggang sa marating na niya ang apartment ni Teo. Kumatok siya at laking gulat ni Teo na makita siya. Agad siya nitong pinapasok at niyakap, ngunit hindi niya sinuklian ang yakap nito. Love, I miss you. I miss you, Samira. Hindi mo sinasagot ang mga text at tawag ko. Balak na sana kitang putan sa inyo. Mabuti na lang at pumunta ka rito ngayon. Pinagluto kita ng paborito mong ulam. Dito ka na kumain. Tapos, Teo, hindi ako magtatagal. Awat niya. may problema ba tayo, Samira? Hinawakan ni Teo ang isang kamay niya at pinaupo siya sa sofa nito. Ano ba yun, love? Pag-usapan natin, Hinawakan pa nito ang isang pisngi niya. Mugto ang mga mata niya at nang makita iyon ni Teo ng malapitan, ay nagtaka ito. Anong nangyari? Bakit mugto ang mga mata mo? Buntis ako. Mula sa pagkagulat ay napalitan ng galak ang mga mata ni Teo, ngunit agad din yun naglaho nang may idinugtong pa si Samira. Pero hindi ikaw ang ama. Napayuko si Samira, ngunit nakita niya kung paanong paulit-ulit na umiling si Teo na tila hindi naniniwala. Ako lang naman ang lalaki sa buhay mo, Samira. Paano hindi yan sa akin? Kahit nangihina, ay sarkastikong ngumiti si Samira. How sure are you na ikaw lang? Sa tingin mo ba talaga, Teo, na hindi ko magagawang magloko at tumikim ng ibang lalak? Stop! Ani ni Teo. Nagkuyom ang mga kamao nito. Hindi. Kailangan mong marinig ito. Bata pa ako, Teo. Halos kagagraduate ko lang ng college. At narealize kong ang katulad mong tindero lang ay hindi nababagay sa tulad kong may mas maayos sa buhay at buo ang pamilya. Kung hahanap lang ako na mapapang-asawa, syempre doon na sa kaya kong buhayin. Dumaan ang sakit sa mga mata ni Teo, kaya napaiwas siya ng tingin. Hindi ikaw yan. Sinasabi mo lang yan para saktan ako. Huwag ka naman magsinungaling sa akin, Samira. Nagmamakaawang saan ni Teo. Totoo ito, Teo. Pumunta lang naman ako rito para sabihin to dahil gusto ko nang tapusin ang relasyon natin. Why? Dahil ba? Dahil ba sa tingin mo ay hindi kita kayang buhayin? At ng anak natin, this is not your child. Mariing sambit ni Samira. Nagdilim ang mga mata ni Teo at halos nanlambot siya nang lumapit si Teo sa kanya upang siilin siya ng halik. I don't believe you. Akin ka lang, Samira. Gustong gusto niya ang amoy ni Teo, ngunit pinilit niya ang sariling itulak ito. Napahikbi siya, kaya tuluyang humiwalay si Teo. Yumuko ito at kinuha ang dalawang kamay niya upang iyon ang halikan. Umiyak na si Teo at puno ng pagmamakaawa ang mga mata habang nakatingin sa kanya. Samira, paano ko hindi pala ako mahirap? Iiwan mo pa din ba ako? Umawang ang labi ni Samira. Biglang tila gusto na lang niyang yakapin si Teo at wag na lang umalis. Oo, dahil hindi ako satisfied sa'yo. Pagsisinungaling niya. Tumayo siya kaya naiwang nakaluhod si Teo sa kanya. Aalis na ako, Teo. Please, wag mo na rin akong puntahan at... Samira, mahal naman. Umiiyak na wika ni Teo. Umiling si Samira at napahawak sa sariling tiyan kung nasaan ang anak nila. Hindi mo na ako makikita kahit kailan kapag lumabas ka rito. Malamig na banta ni Teo. Okay. Paos sa sambit niya at nang akmang iyahakbang na ang paa palabas, ay naramdaman naman niya ang mga braso ni Teo na yumakap sa kanya. Samira naman, bakit naman ganito? Ano ba? Bakit ba ang rupok mo? Sabi ng tama na eh. Pilit na sigaw
at binigay ang buong lakas upang makawala kay Teo. Sinamantala niya ang pangihina nito at ang tuluyang makaalis ay tumakbo na siya bago pa man muling makahabol si Teo. Sa ngayon ay ang tangi na sa isip niya ay lumayo kay Teo kahit kaano pa niya ito kamahal dahil sa totoong buhay, alam niya sa sariling hindi sapat ang pagmamahal lang upang mabuhay. 5 taon ang lumipas. Hindi naging madali ang lahat kay Samira. Hindi na rin muling nag-cross ang landas sila ni Teo. Ang balita pa niya ay hindi na ito nagtitinda ng palamig na buko sa palengke. Hindi na rin ito nangungupahan para bang kusa na lang itong naglaho. Masakit iyon kay Samira lalo na at puro kabutihan at pag-unawa ang ibinibigay sa kanya noon ni Teo. Ngunit ang naigaganti niya ay masakit na salita para lang maitaboy ito at ngayon ay tinago pa niya ang totoo tungkol sa anak nila. Samira, hindi kami makakauwi sa birthday ni Thaddeus. Hindi ako pinayagan ng boss ko. Ani ng kanyang daddy sa isang video call. Ganoon po ba, Dad? Okay lang po. Nandoon naman po kayo noong first birthday niya eh. Pampalubag loob niya sa mga ito. Na bumagsak ang kanilang kumpanya ay umalis na lang ang kanyang mga magulang upang mga ibang bansa para doon nila magtrabaho. Wala na rin silang maraming guards at maids sa bahay. Hindi katulad noon. Pasensya ka na anak ha. May budget pa ba kayo dyan? What if bumalik ka na sa bahay natin? Hindi yung nandyan kayo palagi ng apo ko sa kondo mo. Swiss station ito. Napatingin siya sa 4 na taong gulang na batang lalaki nakadapa habang natutulog sa tabi niya. Ilang taon matapos sa ikalawang birthday ni Thaddeus, ay nagpasya siyang lumipat sa kondo na. Dumadalaw pa rin naman sila sa dating bahay, ngunit paminsan-minsan na lang. Mas malapit kasi ang kondo niya sa bagong pinagtatabahuhan. May dumarating na nagbabantay kay Thaddeus kapag nasa trabaho siya. Minsan naman ay dumadalaw rin si Nadia kaya panatag siya. Dumadalaw pa naman kami doon, Dad. Uuwi ang mami mo next week. Nag-request na kung pwede raw ay dalhin mo roon si Thaddeus para makabanding niya. Tumango siya. Oo naman, Dad. Sa loob ng ilang taon, kahit paano ay ramdam naman niya sinusubukan ng kanyang mami ang pagbawi sa kanya. Hindi na ito ganoon kagalit katulad noon. Nagpaalam na siya na maramdamang magigising na si Thaddeus. Nang dumilit ito ay nakita niya agad ang malalim na dimples ng bata nang ngumiti ito sa kanya. Ang balat ni Thaddeus ay sa kanya nakuha, ngunit ang mukha nito at pag-uugali ay mukhang kay Teo galing. Morning, Mommy! Lumapit si Samira sa anak, tsaka inayos ang buhok nito. Mahaba na iyon at mukhang kailangan ng pabawasan dahil minsan ay napagkakamalang babae si Thaddeus kapag nakikita ng ibang tao. Napapailing at tawa na nga lang siya. Breakfast ka na, love. Binuhat niya si Thaddeus pagkatapos ay pinaghilamos at sinipelyuhan ito. Mommy, when can I go to school po? Oh, you want na mag-school na? Next year pa, baby. Nakangiting sabi ni Samira. Oh, okay po. But I want to go outside sometimes, Mommy. Nakangusang saad ni Thaddeus. Kinuha niya ang kamay ni Thaddeus at marahang pinisil iyon. Nitong nakaraang mga araw ay minsanan na lang niya mabigyan ng time ang anak dahil may pinaghahandaan silang event sa kumpanya. I understand, baby. Don't worry, sa isang araw ay magda-day off si Mommy. Maglalaro tayo at magbabanding maghapon, ngisi niya. Maganang kumain si Thaddeus na marinig iyon kay Samira. Ilang sandali pa ay dumating na rin ang tagabantay niyang si Karen. Isang beses pa niyang hinalikan si Thaddeus bago pumasok sa trabaho. Isa siyang marketing assistant sa isang kumpanyang malapit sa kondo niya. Ito ang naging trabaho niya matapos ng anak. Samira, excited ka na ba? Nakangising tanong ni Erica.
katrabaho niya. Sumunod pa ito sa cubicle niya. Inopen niya ang computer na muling kalabitin siya nito. Huy! Excited na ako! Dapat na-excite ka rin. Malay mo, dito mo pala makikilala ang dawan mo. Umiling si Samira. Hindi ako interesado na sa mga ganyan, Erika. Focus ang babae na ito sa anak niya. Ano ka ba? Ay, ganoon? Okay lang kahit walang dilig ang bulaklak na yan? Ngisi nito. Natawa siya sa biro ni Erika. Bruha ka. Hindi bali na. Hindi pa pwede sundan si Thaddeus, no? Isang engranding event at merging ng dalawang kumpanya ang mangyayari bukas. Kaya naman abala ang lahat. Gaganapin nga ang araw na ito sa isang luxury hotels. Kaya excited ang iba niyang kasamahan dahil invited silang lahat na empleyado dahil sister company na kumpanyang pinagtatrabahuhan niya ang mismong kumpanya ang may pa-event. Nag-overtime siya ngayon nang maalalang malapit nang maubos ang stock na vitamin si Thaddeus at kailangan pa niyang pasweldohin si Karen sa katapusan ng buwan. Sa kabila ng hirap ay hindi niya naman pinagsisisihan ang pagbukod ng makaipon na mula sa trabaho. Ito rin kasi ang naging dahilan niya para makatulong mag-budget. Gabi na makauwi siya. Tulog na rin si Thaddeus. Matapos maglinis ng katawan, ay tinabihan na rin ni Samira ang anak. Marahan niya sinuklay ang buhok nito sa pamamagitan ng kanyang mga daliri. Bumuntong hininga siya. Kamukhang kamukha mo talaga ang daddy mo, anak. Kamusta na kaya siya? Siguro may asawa na yun ngayon. Pero, sana, wala pa. Bulong niya. Maayos naman sila ngayon na mga anak siya hanggang sa mag-first birthday si Thaddeus ay sagot ito ng kanyang mga magulang kahit na bankrupt na ang kumpanya nila noon. Sa loob na ilang taon ay hindi niya nagawang itapon ang mga litrato nila ni Thaddeus. Kapag namimiss niya si Theo, ay pinagmamasdan niya ang mga larawan nila noon. Minsan nga ay naiiyak pa siya dahil sa mga tanong na, paano kaya kung hindi niya noon iniwan si Theo? Ano kaya ang buhay nila ngayon? Nahirapan siyang matulog ng gabing iyon kakaisip sa kanilang nakaraan ni Theo. Aaminin niyang masyado siyang naging mapusok noon kaya ito nangyari. Pero hindi niya naman yon pinagsisihan dahil mayroon na siyang Thaddeus ngayon sa mundo. Samira! Saan ka na? Malapit na magsimula yung event. Wika ni Erika. Malapit na. Sagot niya kahit nasa kondo pa lang. Mami, what time ka po uuwi mamaya? Can we watch Adventures later? Tanong ni Thaddeus kaya napakagatlabi si Samira na marinig iyon ni Erika. Malapit na pala ha? Hindi niya pinansin yon. Sa halip ay binalingan ng anak na nakapajama pa. Kararating lang din ni Karen kaya sakto ang pag-alis niya. Love, Thaddeus, baby, I'm not sure eh. Basta, kapag late ako nakauwi later, mamamasyal tayo bukas, okay? Bye! Mabilis sa paalam niya sa anak, tsaka ito hinalikan sa pisngi. Agad siyang sumakay ng taxi at doon na nag-ayos ang sarili. Light makeup lang ang ginawa niya. Nang makarating sa mismong event place ay agad niyang tinawagan si Erika, ngunit nagre-ring lang ang cellphone nito pero hindi siya sinasagot. Naninig na nga niya ang host na nagpapakilala ng mga bigating tao. Napatingin siya sa stage na may tinawag ang host na tila pamilyar sa kanyang tenga. Let's welcome Architect Theodore Roosevelt De Luca, the Chief Executive Officer of De Luca Corporations. Natulo sa kinatatayuan si Samira at napaawang ang kanyang lapi nang mula sa baba ay umakyat ang lalaking palaging dahilan kung bakit siya nahihirapang matulog sa gabi. Palaging dahilan kung bakit hindi niya magawang umibig ulit at palaging dahilan ng malakas sa tibok ng kanyang puso. Si Theo. Si Theo na nakasuot ng formal na damit, maayos ang tikas ang katawan,
matangkad at may malalamig na mata. Si Teo na hindi na basta tindero na lang ng palamig sa palengke, kundi isa ng CEO ng sarili nitong kumpanya. Ilang taon na, alam niya sa sariling hindi pa siya nakaka-move on at may puwang pa rin sa kanyang puso si Teo, ngunit iba pa rin pala kapag nakita niya ito sa personal na may kasama ng iba. And let's all welcome the beautiful Miss Susana de los Reyes, cousin of DRG Holdings, the fiancé of Mr. Theodore Roosevelt de Luca. Nagpalakpakan ang mga tao habang may mga ngiti sa mga labi, habang si Samira ay napayuko na lang habang pinipigilan ang mga hikpi. Wow! Bagay na bagay! I'm sure maganda ang jeans sa mga yan. Talagang maganda. Ang gwapo kaya ni Thaddeus, parang batang modelo, kahit bagong gising lang. Gusto niyang isigaw iyon, ngunit pinigilan niya ang sarili at sa halip ay dumiretso siya ng comfort room at nagkulong sa isang cubicle na naroon. Ang gwapo ni Sir Theodore, grabe! Sino mag-aakala na bachelor pang isang yon? True, I heard he's been single for a long time, tapos ngayon lang niya naisip na magpakasal. Siguro in love na siya roon sa fiancé niya. Iyon pa ang dumagdag ngayon sa isipan niya. Nang marinig ni Samira ang mga yabag ng mga babaeng paalis, ay lumabas siya mula sa cubicle na pinagtataguan. Hindi niya alam kung paano haharapin si Teo kung sakaling magkita sila ngayon. Malawak ang event place at maraming mga tao, kaya nagbabakasakali siyang hindi sila magkakasalubong ni Teo. Lumabas siya ng banyo at muling sinubukan tawagan si Erica. Kailangan lang niya magpakita sa mga ito at pagkatapos ay magdadahilan na lang siya para maaga makauwi. Nakita niya si Erica kasama ang iba nilang kasamahan. Nakangiting kumaway ito sa kanya. Samira! Mariin siyang napapikit nang isigaw nito ang pangalan niya. Lumapit na siya agad dahil kahit abala ang ibang tao sa lugar ay napatingin sa gawin nila ang iba dahil sa sigaw na iyon ni Erica. Kain ka na! Ang sarap ng pagkain dito! Kaso bitin! Bulong ni Erica sa kanya. Sinubukan niyang tikman ang pasta at tama nga ang sabi ni Erica na bigla sinundot na naman ito ang kanyang bewang. Alam mo, mamaya sa'yo ko na itutusok ang tinador ko, Erica. Imbes na kabahan ay humagikik lang naman si Erica sa kanyang tabi. So, ito na nga, Pax. Pumunta rito kanina si Sir Theodore. Grabe ang hot niya sa malapitan. Parang Hollywood. Nakakawi. Hoy! Awat ni Samira at dinuro si Erica gamit ang tinidor na hawak. Bakit pa? May fiancé na yung tao. Huwag mo nang pagnasaan. Mariin niya sambit. Sa loob ng halos isang oras niya sa event ay nagpa siyang magpaalam na sa mga kasama. Paalis na siya sa mismong event, nakayuko siya dahil sa paghahanap ng kanyang cellphone sa suot na bag na biglang mabunggo siya sa isang matigas na bagay. Ay, sorry po. Saad ni Samira, ngunit hindi nagsalita ang nabunggo niya kahit nag-angat siya ng tingin. Halos mahigit niya ang hininga na magtama ang mga mata nila ni Teo. Malamig na nakatingin ito sa kanya ngayon at walang mababasang ekspresyon sa mukha. Gumilit siya upang bigyan ito ng espasyo, ngunit hindi kumilo si Teo sa kanyang harap. Bago ito tuluyang lumampas sa kanya, ay narinig pa niya ang mga salitang namutawi sa bibig ni Teo. Clumsy as always, Tisk. Hanggang sa makauwi siya, ay hindi pa rin niya makalimutan ang sinabi ni Teo. Alam niyang galit ito sa kanya at alam niyang ngayong nagkita na sila muli ay hindi malabong maulit iyon. Gusto niya makausap ito upang humingi ng tawad sa pagsisinungaling niya. Gayon din ang tungkol sa anak nilang si Thaddeus, ngunit hindi niya alam kung paano kumuha ng tiyempo.
Hindi na ito ang dating Teo na kaya niyang pakiusapan at lambingin lang tapos bibigay na agad. Ang Teo na nakaharap niya ngayon ay ibang-iba na. Hindi lang sa pananamit, kundi pati na rin sa pag-uugali. Ang kinakatakot pa niya ay ngayong may kapangyarihan at pera na si Teo, ay baka kuhanin na nito sa kanya si Thaddeus. Hindi siya makakapayag. Kinabukasan ay day off niya, kaya naman katulad ng ipinangako niya kay Thaddeus ay nasa park sila ngayon upang magbanding. Inuugoy niya sa swing si Thaddeus. Tumatawa naman ito dahil minsan ay napapalakas siya ng tulak. Nagtaka siya nang biglang huminto sa pagtawa ang bata. Sinundan ni Samira ang tingin ni Thaddeus at halos malukot ang puso niya na makita ang anak na nakatingin sa isang pamilya. May nanay, tatay at 2 anak. Naghahabulan ang mga ito na para bang nasa isang paraiso. Anak, tawag niya sa atensyon ni Thaddeus. Mommy, can we buy ice cream po? Tumango siya. Hinawakan niya sa isang kamay si Thaddeus, saka sila pumasok sa isang ice cream shop. Tumango siya. Hinawakan niya sa isang kamay si Thaddeus, saka sila pumasok sa isang ice cream shop. Pinasyal niya pa sa mall si Thaddeus at binilhan ng mga coloring books at ibang gamit. Kaya naman sa maghapon na iyon ay mabilis itong nakatulog dahil sa pagod. Kinabukasan, balik ulit sa trabaho si Samira. Abala siya habang kaharap ang laptop na marinig niyang may darating silang bisita. Kaya naman pinalinya sila sa harap upang batiin ito. Good morning, sir. Good morning po. Bati ng iba niyang kasamahan. Nakayuko siya, ngunit nang matapat na sa kanya ang bisitang tinutukoy ng mga ito, ay napaawang ang labi niya na makita si Teo. Haven't seen you yesterday. Why are you absent yesterday, Miss De Vera? Formal na tanong ni Teo. Nagulat siya. Anong ginagawa nito rito kahapon? At bakit siya nito tinatanong ngayon? Kaharap pa ang ibang mga empleyado, kaya lalo siyang nahihiyang sumagot at napayuko na lang. Excuse me lang po. Day off po niya kahapon, sir. Natatakot man ay sinabi iyon ni Erica. Sa isip ay nagpapasalamat siya kay Erica dahil sa pagsagip nito sa kanya. Akala niya ay tapos na, ngunit hindi lang siya ang nagulat nang tumikim ito at mariin pa rin ang tingin sa kanya. Nevertheless, I want to talk to you, Miss De Vera. Follow me. Saad ni Teo bago siya talikuran. Humihingi siya ng tulong sa mga kasamahan gamit ang mga mata, ngunit pinanlakihan lang siya ng mga mata nito. Ibig sabihin ay sumunod na lamang siya. Nang silang dalawa na lamang ay hinarap siya ni Teo. Is it true that yesterday was your day off? Tanong nito. Hindi niya mapigilan magtaas ng isang kilay. Ito lang ba ang nais itong sabihin sa kanya? Hindi siya mapakali dahil sa kakaibang titig ni Teo sa kanya na para bang binabasa nito ang bawat galaw niya. Yes, sir. Nauutal tuloy ang naging sagot niya. Yan lang po ba ang itatanong niyo, sir? Kung yan lang po at nasagot ka naman na, aalis na po ako. Magalang niyang paalam. Tumalikod na siya at handa na sanang umalis na muling magsalita si Teo. It's been a long time. Samira, wala ka malambang balak sabihin sa akin? Napahigpit ang hawak niya sa doorknob, ngunit pinigilan niya ang sariling lumingon. Kung galit ka sa akin, sana wag mong idamay ang trabaho ko, Teo. Humihingi ako ng tawad sa... That's not enough. Mariing putol nito sa kanya. Tuluyan na siyang humarap kay Teo. Na magtagpo ang mga mata nila ay naroon pa rin ang dilim, galit at lamig. Alam kong baka nga hindi mo na ako mapatawad pa. Pero okay lang. Kasalanan ko naman. Wika ni Samira, tsaka nagmamadaling umalis sa loob na silid na iyon.
Ang dami niyang nais sabihin kay Teo, ngunit kapag malapit ito at nagtatama ang mga mata nila, ay tila nanlalambot, kumakabog ng malakas ang dibdib niya dahil sa kaba at takot. Paano niya ngayong sasabihin rito ang totoo kung matindi ang galit ito sa kanya at para bang kaya siyang saktan anumang oras? Nasasaktan siya kapag naiisip na siya rin ang may kagagawan ng trato ni Teo sa kanya, ngunit wala na siya magagawa pa ngayon. Nangyari na ang nangyari at nais na lang niyang linawin ang lahat kay Teo kahit pa hindi na sila magbalikan. Habang nag-iisip ng paraan kung paano kakausapin si Teo, ay inabala na muna niya ang oras sa trabaho. Ayaw muna sana niyang isipin si Teo, ngunit paano niya yung magagawa kung halos araw-araw ay bumibisita ang lalaking iyon sa pinagtatabahuhan niya. Kapag alam niyang papunta na si Teo, ay agad siya nagdadahilan sa katrabaho na may emergency call o kaya naman ay kailangan niya magbanyo. Kapag wala na ito ay bumabalik siya ulit sa trabaho. Hindi niya mapigilan mag-unat dahil sa pangangaling ng balikat at leeg, nang biglang maramdaman niyang kinalabit siya ni Emilio, kasamahan niya sa trabaho. Samo, salon pass. Mukhang kailangan mo na eh. Ngumiti si Samira. Hindi na yata kaya ito na salon pass. Kailangan ko na ata ng massage. Biro niya. Sige, i-massage kita. Biro din ni Emilio, ngunit halos mawalan sila ng kulay sa muka nang marinig ang mariing boses ni Teo. Sinong imamassage? Are you always like this talking in the middle of work? Asig nito. Napayuko si Emilio at mahinang humingi na paumanhin bago umalis. Naiwan si Samira. Ramdam niya ang titig ni Teo sa kanya. Miss De Vera, aren't you going to apologize? Sorry po. Hindi ko naman alam na bahal na palang makipag-usap during break time. Masakit ang ulo niya at pati ba ang ibang parte ng katawan, kaya naman napatakip siya sa bibig nang hindi niya na napigilan ang pagiging sarkastiko. And you're letting him to massage you? Really? Ano na lang ang sasabihin ng asawa mo? Nagpantig sa tenga niya ang mga binitiwang salita ni Teo, kaya't hindi niya na naiwasan tumayo at labanan ang mariing titig dito sa kanya. Sir, para sabihin ko po sa inyo, wala po akong asawa, kaya sinong magagalit? At saka, biruan lang naman namin yon. At teka nga, ano po bang pakialam nyo kung magpamasahe o magmasaya ko ng iba? Nagpatigasan sila ng titig hanggang sa naunang bumitaw si Teo at nakaigting ang pangang umalis sa lugar ni iyon. Anong problema nun? Tanong niya sa isip. Binalikan niya ang mga salitang binitawan kanina at nag-init ang pisngi niya nang maalala marahil ang kinaiinit ng ulo ni Teo. Ang pamamasahe. Yun kasi ang secret code nila noon tuwing gusto niya makipag-sexy time dito. Nagulat siya na bigla siyang tapikin ni Erika. Narinig ko yun na. Ba't parang may something sa inyo ni Sir? Mag-ex pa kayo? Hindi siya sumagot, bagkus ay pumunta siya sa pantry para magtimpla ng kape. Ginabi na ng uwi si Samira dahil nag-overtime na naman siya. Masama kasi ang pakiramdam niya kaya balak niyang umabsent bukas sa trabaho. Wala na siya masakyang taxi, pauwi dahil rush hour na. Ngunit nagulat siya nang may humintong isang puting magarang kotse sa kanyang harapan. Bumukas ang bintana nito at bumungad sa kanya ang mukha ni Teo. Get in. I'll drive you home. Hindi na po, sir. Maghihintay na lang po akong... Get in. Now, Samira. Gabi na. Madiin ang bawat salitang binibitiwan nito, kaya napabuntong hininga na lang siya at binuksan ang kotse nito. Nang akmang bubuksan niya ang passenger seat, ay nakalock iyon, kaya nagtatanong na tinignan niya ito. Sa tabi ko. Mahinang saad ni Teo na nakapagpalundag sa puso niya. Nang pumasok siya sa loob ng kotse nito,
at naamoy niya ang pamilyar na pabango ni Teo. Nanuot sa ilong niya ang mabangong amoy nito na para bang bumalik ang mga alaala nila noong sila pa. Halos mahigit nga lang ni Samira ang hininga na lumapit si Teo. Napapikit siya, ngunit agad ding napadilat nang lumayo di si Teo. Inayos lang pala nito ang seatbelt niya. Bigla tuloy nagtubig ang mga mata niya, marahil na siguro sa sakit ng ulo at mukhang sisipunin pa ata siya. Pinanatili niya ang tingin sa labas ng bintana nang biglang umilaw ang cellphone niya, hudyat na may mensahe. Umilaw ang screen nito at lumitaw ang lock screen wallpaper niya, ang litrato nila ni Tadios noong first birthday nito. Ngunit muntik na lang siyang atakihin sa puso dahil sa gulat nang ihinto bigla ni Teo ang sasakyan. Akmang pagsasabihan niya si Teo nang sundan niya ang tinitigan nito. Ang lock screen wallpaper niya. Is he your son? Halos bulong na tanong na lang ni Teo. Oo. Napalunok siya nang tumango ito at muling kalmadong nagmaneho. Nang mamataan niya ang building ng condominium nila, ay tinuro niya yun kay Teo. You live only in a condo? I thought you... Nakatunog na siya na maaaring maraming mamuong tanong na kay Teo, kaya naman mabilis na siya nagpaalam at nagpasalamat. Sige na, bye. Thanks. Gustong sabunutan ni Samira ang sarili dahil hanggang ngayon ay hindi pa niya masabi-sabi kay Teo ang paliwanag niya at ang tungkol sa anak nila. Kinaumagahan ay tuluyan na nga siya nilagnat, kaya naman pinapunta niya na muna si Tadyo sa bahay ng kanyang mami. Pinasama niya na rin si Karen. Nagpa-deliver na lang siya ng kakainin sa isang fast food chain para hindi na siya magluto. Wala siyang ganong kumilos ngayon, ngunit na marinig niya ang katok mula sa pinto, ay naisip niyang iyon na ang pagkain niya. Minuksan niya ang pintuan at halos pareho silang laglag ang panga ni Teo na mabungaran ng isa't isa. Mula sa muka ay bumaba ang paningin nito sa suot niyang manipis na sando at maiksing cotton shorts. Nag-iwas ng tingin si Teo, ngunit agad ring iyong ibinalik sa mukha niya. Samira. Mababa ang boses na saad ni Teo. Akmang papasok si Teo ng pagsaraduhan ni Samira ng pinto, ngunit mabilis ito at naiharang agad nito ang paa bago pa man tuluyang sumara iyon. Bakit po kayo nandito, sir? Malat na tanong ni Samira. Gusto ko ay makapag-usap tayo. Pero sa tingin ko, mas kailangan mo ang mag-aalaga sa iyo ngayon. Mahinahong saad nito. Bumuntong hininga si Samira bago ito hinayaang pumasok na natuluyan. Hindi niya na nais makipagtalo pa. Teo, about sa... Hindi alam ni Samira kung paano ipapaliwanag ang picture na nakita nito kahapon, ngunit nagulat siya nang kargahin siya ni Teo at ipasok sa kwarto. Hiniga siya nito sa kama at kinumutan bago ito naupo katapat niya. Tsaka na natin pag-usapan ng bagay na yan kapag magaling ka na. And I am asking permission to use your kitchen. I will cook for you. May inorder akong pagkain. Yeah? And you think that's healthy given you're sick? Masungit na saad ni Teo na ikinanganga niya. Hindi na siya nakipagtalo pa kay Teo nang lumabas ito sa silid niya at nagsimulang magluto sa kusina. Ilang saglit pa ay bumalik din ito sa kwarto na may bagong lutong pagkain. Mukhang nagsaing nga rin ito dahil hindi pa siya nakakaluto ng kahit ano. Umayos siya ng upo upang kuhanin sana ang pagkain niya mula kay Teo nang ilayo yun nito sa kanya at si Teo mismo ang nagsubo ng pagkain sa kanya. Pinalalamig pa nito ang kanin bago ito isubo sa kanya para hindi siya mapaso. Kaya ko naman, Anya. Kaya mo, pero gusto ko. Tugon naman ni Teo.
Tuwing susubuan siya ni Teo ay hindi niya maiwasang mapatingin sa mukha nito. Seryoso ito sa ginagawa. Hindi niya maiwasang mapaisip dahil para bang bumabalik sila sa dati. Noong sila pa, ang kaibahan lang ay hindi na siya ang nag-aalaga ngayon kay Teo. At wala nang sila. Uminom siya ng gamot pagkatapos ng hindi sinasadyang tumapon ang ilang patak ng tubig sa kanyang suot na sando. Wala siyang suot na bra dahil siya lang naman ang tao rito kanina at nakalimutan niya na yon. Nang mapatingin siya kay Teo ay nag-ikting ang panga nito ngunit agad ding tumayo at tumungo sa kanyang closet upang ikuha siya ng damit. Lalabas lang ako. Change your clothes. Or you want me to change it for you? Hindi ako baldado, Teo. Nag-init ang pisngi niya, kaya agad niyang tinaboy din si Teo upang lumabas na ito. Sa maghapon ay patuloy ang pag-aasikaso sa kanya ni Teo. Minsan pa ay nagkakabungguan sila at nahawakan ng isa't isa. Hindi niya maiwasang lumundag ng puso niya tuwing nangyayari iyon. Gusto niyang yakapin si Teo dahil miss na miss niya na ito. Ngunit alam niyang galit pa si Teo. Siguro ay naaawa lang ito sa kanya dahil may sakit siya kaya ito nandito ngayon. Teo, tawag niya. Mag-aalas 4 na ng hapon. Lumabas siya at naabutan niya si Teo na mukhang naglilinis naman. Tanong nito pagkatapos ayusin ang mga unan sa sofa. Pwede ka nang umalis. Salamat sa pag-aalaga. Bakit mo ko pinapalis? Magkasalubong ang kiling na tanong nito. Kasi hapon na. Maghapon ka na rito. Umabsent ka pa sa trabaho para lang magpunta rito. Kung naaawa ka sa akin, Bakit ako maaawa? madilim na tanong nito at lumapit sa kanya. Bakit nga ba naman ito maaawa? Parang sumugat iyon sa puso niya. Na makatapat na niya si Teo ay parang tila biglang sumikip ang paligid at naging mabigat ang hangin. Bakit pa bigla na lang ito nawala sa mood? Nag-aalala lang naman siya na baka kailanganin na ito sa trabaho. Medyo maayos na ang pakiramdam niya kaysa kanina kaya naman inipon niya ang lakas upang kausapin ito. Iyon na nga, Teo. Bakit ka maaawa? At bakit ka ba nandito? Wala ka bang trabaho? I want to take care of you. Isn't that enough reason? You want to take care of me? Bakit? Nag-iwas ng tingin si Teo at napakuyom ang mga kamao nito na para ba may pinipigilan. Teo, alam kong galit ka pa rin hanggang ngayon sa akin. Sa mga sinabi ko sa'yo noon. Sa mga nagawa ko. Noong mga nakaraang araw lang ay ang lamig mo at ang sungit sa akin. Tapos ngayon ganito ka? Hindi kita maintindihan. Damn it. Kahit ako hindi ko rin maintindihan sarili ko. I was so mad at you for leaving me, Samira. Nakatatak sa akin lahat ang sinabi mo. At hanggang ngayon, dala-dala ko pa rin yun. Pero bakit nga ba ako nandito na makita kong matamlay ka kahapon? At ngayon ay masakit ka? I don't freaking know! Namula ang mga mata ni Teo dahil sa pinipigilang luha. Nangingilid rin ang mga luha sa mga mata ni Samira dahil ramdam niya ang hinanakit ni Teo. Napatingala siya kay Teo na humakbang ulit ito palapit sa kanya at hawakan siya nito sa magkabilang pisngi. Samira, if you kiss me back, I will forget everything what happened in the past. It means you still love me. Saad ni Teo. Nang iangat ni Teo ang kanyang baba upang magtagpo ang mga labi nila, ay napapikit siya at tumulong ang luha sa gilid ng kanyang mga mata. Sinusulit niya ang bawat galaw ng labi ni Teo sa kanya. Wala muna siyang pakialam sa lahat at akmang tutugon na sa nakakapanghinang halik ni Teo nang biglang bumukas ang pinto at marinig ang boses si Thaddeus. Mommy! Agad siyang lumayo kay Teo at tinago ito
mula sa kanyang likod. Sus, Mariosep! Ay, pasensya na po, ma'am. Nagmamadali kasi si Thaddeus sa ipakita yung drawings niya. Paumanhin ni Karen. Agad nitong binuhat si Thaddeus upang dalhin sa kwarto. Napakurap-kurap siya na magpagtanto ang nangyari. Nagpahalik siya kay Theo at nagustuhan niya yun. Balak pa niyang gumante kung hindi lang niya narinig ang boses ng anak. Hindi niya tuloy ngayon alam kung paano haharapin si Theo. Ngunit nagulat siya na makita ang tinitigan nito. Ang mga nakadisplay na picture kung saan naroon ang mga litrato nila. Samira, where is the father of your son? Why? Why do I feel like you're hiding something from me? Napalunog si Samira. Ay, mabuti pa umuwi ka na. Sige na, Theo. Salamat na lang. Nagmamadaling saad niya at pinagtutulak na si Theo palabas ng pinto. Nang makalabas ito ng tuluyan ay napahawak siya sa dibdib. Nang bumalik naman siya sa kwarto ay nakita niyang binibihisan na ni Karen ng anak. Salamat ngayong araw, Karen. Sige na, ako nang bahala kay Thaddeus. Tumango si Karen bago umalis at ipaubaya na sa kanya si Thaddeus. Mommy, who's that man po? I didn't see his actual face po because you hide him from your back. Kuryosong tanong ni Thaddeus. His mommy's boss. Sagot niya at nag-iwas ng tingin. Nais niyang, bago sana niya ipakilala si Thaddeus sa totoong ama nito, ay magpaliwanag niya muna ang pagsisinungaling niya noon at gusto rin niya makausap si Theo tungkol sa custody ng bata. Total ay may fiancé naman na ito. Kinabukasan ay bumalik na rin agad siya sa trabaho. Inaasahan na niyang maraming gawain ang nakahain sa kanya ngayong araw, kaya naman hinanda niya ng sarili. Naagaw nga lang ang atensyon niya sa sinabi ni Erica at ang iba niyang kasamahan. Himala! Hindi bumisita si Sir Theodore kahapon. Napahigpit tuloy ang hawak niya sa mouse ng kanyang laptop. True, siguro nag-date sila ng fiancé niya. Napataas ang isang kilay niya. Gusto niyang ipagmalaking hindi ito nakipag-date, sa halip ay inalagaan siya, pero pinipigilan niya ang sarili. Bakit niya naman yun sasabihin? Samira! Invite sana kita sa Sabado. Birthday ko! Ani ni Erica. Oh, titignan ko muna. Sus! Punta ka na! Minsan lang eh. Giit pa ni Erica. Saan ba gaganapin? Imbes ay tanong niya. Sa restaurant lang ng pinsan ko. Ano, game? Basta ha? Asahan kita. Wika ni Erica bago siya tuluyang iwan. Napailing na lang si Samira. Pala desisyon talaga ito. Natapos ang araw niya na pakiramdam niyang may kulang. Hindi niya mawari kung ano, ngunit nang pauwi na siya ay hindi niya napigilang mapatikil dahil sa narinig ng dalawang taong nag-uusap. Bukas ang pintuan ng opisina kaya rinig niya ang mga ito. Why? Dahil nakita mo na siya ulit? Kaya ayaw mo na matuloy ang engagement natin? Hindi sumagot ang kausap nito kaya mas lalo siya na kuryoso. Akala ko ba galit ka sa kanya? Theo, she cheated on you. Ilang taon na? Siya pa rin ba? She's okay now. Bakit kailangan mo pa siyang balikan? You don't understand. Rinig niya saad ni Theo. Lumakas ang kabog ng dibdib niya habang nangingilit ang mga luha. Kahit hindi niya nakikita ang mga ito, ay malakas ang kutob niyang si Theo ang nasa loob at ang fiancé nito. You can use me. After all, ikakasal na rin naman tayo. Parang sinaksak ang puso niya sa mga narinig at bago pa man siya makita ng mga ito, ay tumalikod na siya. Nais niyang pagalitan ang sarili dahil nang alagaan siya ni Theo ay akala niya mahal pa siya nito. Ngunit mali siya dahil ngayon nga
ay kausap nito ang fiancé nito. Habang siya ay apura ang pagpunas ng luha dahil sa pagbiyak ng kanyang puso, mugto ang mga mata niya pag-uwi ng kondo. Hindi nagtanong si Karen, ngunit nag-aalala ito. Nang umalis ito ay tulog na si Thaddeus na ipinagpapasalamat niya. Napatingin siya sa drawing na nakapatong sa kanilang bedside table. Drawing iyon ni Thaddeus na parang isang complete family picture. Mayroong isang babae, batang lalaki sa gitna, at isang lalaki sa isa pang gilid. Mas lalo siyang niiyak dahil sa drawing ni Thaddeus. Pilit niyang pinipigilan ang higpi, ngunit huli na dahil nagising na si Thaddeus mula sa kanyang likod. Mommy? Yes, love? Why? Sorry. Nagising ba kita? Nakangiti niyang tanong kay Thaddeus. Mommy? You're crying po? Umiling siya, saka ibinalik ang drawing sa ibabaw ng bedside table nila. Tulog na tayo ulit? Ayaw niya kay Thaddeus at sumampa na sa kama. Mommy? Why are you crying? Wala anak. Naiyak lang ako sa drawing mo. Nakakatuwa kasi. Pasensya ka na anak. Kung sa imagination mo lang nakikita ang dati mo. Nangunot ang noon ni Thaddeus bago ito umiling. Mommy? Nakita ko na po daddy ko. Nagulat si Samira sa sinabi ng kanyang anak. Nagtataka siya kung paano iyon mangyayari, hindi pa naman ang mga ito nagkakakilala. Sa pictures po, Mommy. Sa album po. I saw Daddy in the album you're hiding. When I was young, Mommy, I looked like you. But now, I feel like I'm looking like Daddy. Nangiti siya dahil sa sinabi ni Thaddeus at maliit na napangiti. I wonder when I can see my daddy, Mommy. May bakas sa lungkot ang boses nito, kaya hindi niya na napigilan mapayakap sa anak. I will talk to him, baby. I will talk to your daddy. Bulong niya kay Thaddeus bago ito halikan sa ulo hanggang sa makatulog itong muli. Ngunit sa isip niya ay hindi niya alam kung paanong kakausapin si Teo, gayong hindi niya pa rin makalimutan ang mga narinig. Dumating ang araw na Sabado, kaarawan ni Erica, kaya naman balak lang ni Samira sana sumaglit sa resto bar na sinabi nito, kaya lang ay napasarap ang kwentuhan nila ng ibang kasamahan. Hindi na niya namalayang lumipas ang oras at napaparami na rin ang bigay ng mga inumin sa kanya. Aray naman, Samira! Violente ka pala kapag nalalasing. Wika ni Emilio. Humagalpak ng tawa si Samira at muling hinampas si Emilio. Hoy, hindi Anya at suminok pa. Napatingin siya sa dance floor nang umikot ang paningin niya at magawi iyon sa dalawang taong naghahalikan. Muling gumuhit ang sakit sa kanyang puso nang naalala ni Teo at ang fiancé nito sa opisinang iyon. Emilio! Tawag niya sa kasamahan. Bumaling ito sa kanya. Bakit? Halikan tayo. Wala sa sariling aya niya. Halos maibuga naman ni Emilio ang iniinom at nang lalaki ang mga mata nitong nakatingin sa likod niya. Ano na? Emilio, halika. Sino makikipaghalikan? Malamig na tanong ng taong nasa likod niya. Ay, hello, Sir Theodore. Biro lang po yun ni Samira. Saad ni Emilio bago ito awkward na umalis. Hindi naman natinag si Samira at akmang iinom ulit na shot niya nang hawakan siya ni Teo upang pigilan. Galit niya itong binalingan ng tingin. Ano bang ginagawa mo rito? Lasing ka na. Ihahatid na kita sa kondo mo. Ani ni Teo, ngunit umiling siya. Hayan, diyan ka magaling Magpanggap na parang bati na tayo. Kahit ang totoo, hindi naman. Huwag kang paasa, Teo.
Hirap na hirap akong kalimutan ka. Tapos ngayon, may pahatid-hatid ka pa sa akin. Kahit kakasex nyo lang na fiancé mo nung isang araw. Sigaw niya. Narinig niya ang singhapan ng ilang nakarinig. Napamura naman si Theo sa kanyang tabi. At bago pa man siya makahulma, ay binuhat na siya nito na parang isang sako ng bigas. Ano ba? Bakit ka ba nandito? Bakit ka ba nakikialam? Sa lahat ng tanong niya ay walang sinagot si Theo hanggang sa maisakay na siya nito sa kotse at agad itong nilak. Let's talk, Samira. Ayoko! Ano bang ginagawa mo rito? Invited ka ba? Iritang tanong ni Samira. May tama pa rin ng alak. Yes. Mababang tonong sagot ni Theo. I guess hindi tayo makakapag-usap na matino ngayon kung lasing ka pa. Ako? Lasing? Hindi ako lasing. Naaalala ko pang lahat eh. Oo, Theo. Sinaktan kita. At hanggang ngayon, hindi pa rin ako formal na nakakahingi ng tawad sa lahat na sinabi at ginawa ko sa'yo. Pero sapat ba yung dahilan para paasahin mo ko? Nangingilid ang luhan tanong sa Samira. Napapikit si Theo at akmang magsasalita, ngunit nagpatuloy siya. Shit talaga. Mahal kita. Hanggang ngayon, ikaw pa rin. Kahit may fiancé ka na, ikaw pa rin. Pero naiintindihan ko naman kasi kasalanan ko eh. Hindi ko sinabi sa iyo ang tungkol sa anak natin. Nagsinungaling pa ako na mayroon akong ibang lalaki para lang hiwalayan mo ko. Umiiyak na kwento ni Samira. Samantalang laglag naman ang panga ni Theo habang nakatingin sa kanya. What? What did you say, Samira? Your son is my child? Oo. Napalinog si Samira at nahinto sa pag-iyak. And you do not have another man? Wala. Nagulat siya nang biglang kuhanin siya ni Theo mula sa pagkakaupo sa kanyang pwesto at ikandong siya nito at mahigpit na yakapin. Napasindok si Samira. Bigla ay tila nawala ang pagkalasing niya. Hindi ka galit na tinago ko sa iyong anak natin? Mahinang tanong niya. Nag-angat na tingin si Theo sa kanya. Bakit mo nga ba siya tinago, Samara? Bakit hindi mo sa akin sinabi? Humugot siya ng malalim na hininga bago ito sagutin. Natakot ako. Natakot ako dahil bukod sa sinabi ng mami ko na itatakwil nila, ay natatakot din akong hindi magiging maganda ang buhay ko sa iyo kapag nagsama tayo. Dahil alam kong hirap ka rin. Hindi ko kayang dumagdag pa sa gastusin mo. Dagdag pang sensitive ang pagbubuntis ko. Kaya gumawa na lang ako ng kwento na ikagagalit mo para pakawalan mo ko. I'm sorry. Alam kong hindi ko na maipapalik ang panahon at... You thought I was poor. Bulong ni Theo. Because I was only selling juice back then. I'm sorry. I understand. Mas pinili mo ang kapakanan ng anak natin. Alam mo ang realidad ng buhay. I'm sorry. Nasaktan kita. Malungkot niyang sabi. I'm sorry too. Because I pretended. Napangunot ang noon niya dahil sa sinabi ni Theo. I pretended to be a simple vendor. I don't want to brag our generational wealth. At ayoko ring masanay sa sobrang nangyang buhay. Pero noong iniwan mo ko at sinabi mong isa yun sa dahilan kaya mo ko niloko, ay sobrang nasaktan ako, Samira. But I understand you now. I hope we can forgive each other now that we have our closure. Ani ni Theo at tinitigan siya sa mga mata. Can I meet our son, love? Malambing na tanong pa nito na nakapagpainit ng puso niya. Namiss niya ang tawag nito sa kanya noon, ngunit nang maalala niya kung bakit sila nandito, ay umalis siya sa pagkakandong kay Theo at lumipat sa kabilang upuan. Sandali nga lang, bakit ganyan na ulit tawag mo sa akin? Siya ka, di ba? May fiancé ka pa?
Angil niya. Alam ni Susana na hindi pwede magkaroon ng kami dahil mayroong ikaw. Gusto niyang kiligin, ngunit pinigilan niya ang sarili. May nangyari nga sa inyo. Bulong niya. It's not what you think, Samira. Walang nangyari sa amin at hindi ko yung kayang gawin sa ibang babae. Ganoon lang talagang ugali ni Susana pero wala siyang nararamdaman sa akin. Naging kaibigan ko lang siya noong mga panahong sinusubukan kong bumalik sa kumpanya namin. The merging won't happen anymore, by the way. Because in the first place, alam namin pareho na hindi kami ikakasal. Nangunot ang noo ni Samira. May pinapaselos lang siyang lalaki. At pumayag lang ako sa engagement na iyon para maging daan para magkita tayo ulit. Can I see our son now, love? Muling tanong ni Teo pagkatapos sa ilang sandaling katahimikan. Bumuntong hininga si Samira bago tumango. Ilang buwan matapos silang masinsinang mag-usap ni Teo tungkol kay Tatius, ay bumabawi si Teo sa anak nila sa pamamagitan ng madalas sa pagdalaw nito sa kanyang kondo. Minsan pa nga ay doon na ito natutulog. Hindi nila pinag-uusapan ang tungkol sa kanilang dalawa, ngunit masaya na siya na nagbibigay nila ang suporta, oras at pagmamahal kay Tatius. Abala ang mag-ama niya sa paglalangoy sa dagat. Summer ngayon, kaya't ito ang naisipan nilang banding para sa pamilya na biglang lumapit ang kanyang ina. Samira? Yes, Mommy? I want to say sorry. Ngumiti si Samira at pinutol ang sinasabi ng ina sa pamamagitan ng isang yakap. I understand you, Ma. I don't have to say sorry for everything because I love and forgive you. Tsaka, ending na to, oh. Magtatanim pa ba ako na sama ng loob, Mi? Ngumisi siya. Natigil lang sila ng kanyang ina na sumigaw si Tadius mula sa hindi kalayuan. Mommy, help! Tumatakbong nagtungo roon si Samira. Nagulat siya na makitang nakahimlay sa buhangin ng si Teo. Naka-board shorts lang ito at walang pang itaas sa damit. Ano nangyari sa daddy mo, anak? Nanonood siya, Mommy! Help, Daddy, please! Ha? Marunong naman maglangoy yan, ah. Daddy drowned himself dahil ayaw na lang sa kanya, Mommy. Please help, Daddy! Naiiyak na pakiusap na ni Tadius. Sandali, tatawag akong, No, Mommy! Don't leave us! Don't leave Daddy! Please! Naaawa siya kay Tadius, kaya wala na siyang nagawa kundi siya na ang dumalo kay Teo. Diniinan niya ang dibdib nito at pinakiramdaman ang tibok ng puso nito. Kinabahan siya nang walang makapangpulso, kaya naman pinursigi pa niya ito. Teo? Teo, ano ba? Akala ko ba mahal mo ko? Magpapakasal na tayo kapag nagising ka. Teo, please naman, wake up! Nagsimulang malamig si Samira. Nang sa pangalawang pagkakataon na ilapat niya ang labi sa bibig ni Teo upang bigyan ito ng hangin, ay nagtaka siya na maramdaman ang hawak na isang kamay sa kanyang batok upang madiin pa ang labi niya dito. Nanlaki ang mata ni Samira na mapagtanto, nakangising bumangon si Teo. Anong ginawa mo? Pinakaba mo ko. Alam mo ba yun? Sinabi mong magpapakasal na tayo pag gumising ako. Kaya gumising ako. Joke lang yun. Tadios, joke lang daw oh. Sabi ni mami mo. Sumbong ni Teo sa anak nila. Nagulat siya na magsimula magtubig ang gilid ng mga mata ni Tadios, kaya agad niya itong inalo at niyakap. Sinamaan niya ng tingin si Teo, ngunit lumapit lang ito sa kanya upang yakapin siya habang yakap niya si Tadios. Narinig niya ang tuksuhan ng ilang kapamilya at katrabaho, kaya napanguso si Samira. Kuhanan ko kayo ng picture, Samira! Sigaw ni Erika, kaya wala na siyang nagawa pa na umakbay sa kanya si Teo para sa litrato. Wala na ba mas sweet dyan?
Nagulat siya nang mawala si Tadhio sa kanilang gitna at nang akmang magtatanong siya ay naramdaman niya na lang na pinaharap siya ni Teo sa kanya. I love you, Samira. You're the best thing that ever happened in my life. Saad ni Teo bago nito tawirin ang pagitan nila. Sumunod naman dito ang sunod-sunod na pag-click ng kamera. Siguro nga ay may mga nagawa siyang maling desisyon noon, katulad ng kawalan ng tiwala at takot. Ngunit, naniniwala si Samira na ang mga desisyong iyon hindi man naging maganda, ngunit nakapagbigay naman sa kanya ng mga aral sa buhay. At dito na nga po nagtatapos sa magandang istoryang ito. Don't forget to like, share, and subscribe. Hanggang sa muli, paalam!